Kiniler, kiniler, kiniler. Akin niya matak si nga walay biler-biler. At dahil nga sa marami na namang nagre-request na mga ka-impacta natin na magluto daw ako ng kiniler or bilo-bilo na ilang beses ko naman nang nagawa. Nakatatlong vlog na yata ako nito sa Saudi. Tapos ilang beses ko na rin ito niluto doon, di ko lang vlinag yung iba. Pero dito sa Pangasinan, first time ko lang po itong i-vlog. Kaya ngayon, gagawan po natin ito ng pang-probinsyang version. Nang sa gayon mahimasmasan naman yung mga nag-request. So andito po ako ngayon sa may San Carlos City New Public Market para bumili ng mga requirements sa lulutuin nating kiniler or belo-belo. Nakabili na pala ako, di ko na nabidyohan kasi ang dami kong bit-bit. May isa pa pala akong hindi nabili na sangkap guys, ng ating kiniler, yung sago. Kasi alas 3 na ng hapon kami na malingki dito, yung mga nagtitinda ng sago na nilaga na, umuwi na. Kasi mabilis lang yun maubos, kaya dapat umaga ka bumili kasi maaga din sila umuwi. Madaling araw kasi sila nagigising para magpakulo ng ibebenta nilang sago. Kaya yan, inutusan ko munang bumili yung kapatid ko ng palamig. Hindi sago B, mamaya na yun. Itong uhaw na ako sa init uunahin ko pa bang magpabili ng sago? Nakakamiss din uminom nitong palamig sa mga kalye, no? Lalo na kapag nawasa yung ginamit nilang tubig. Mayat maya, andyan na yung kapatid ko, nakabili na siya ng hilaw na sago. So tara na, kasi papakulaan ko pa po ito ng matagal sa bahay. Ayan po pala yung mga madadaanan dito sa palengke ng San Carlos City. Wala lang, binidyohan ko lang para lang maipakita ko sa inyo itong syudad namin ba. Madadaanan din dito yung eskwelahan kung saan ako nag-aral ng high school. Kaya kahit lumaki ako sa farm, ay nakapag-aral naman ako. Tinatawag itong SEPNAS, stands for Speaker Eugenio Perez National Agricultural School. Let's give Vara for their SEPNAS. Let us all sing to Haranyo. Tan 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 tan. Diba, memorize ko pa yung alma mater song namin. Pati nga sa PSU or Pangasinan State University, memorize ko din yung alma mater song nila PSU, ang pag-ibig ko, PSU. Wale, scroll mo na lang kung nakornehan ka. So, ang hirap-hirap mag-isip ng punchline cooking vlog na nga, binoise over pa, kailangan palagyan ng comedy. So, paano to? Lahat sinalo ko na sa content ko. Kinabukasan, heto na, hindi ko maalala kung saan ko nailagay yung nag-iisang langka na natira namin. Nasaan kaya yun? Masarap pa naman sa kiniler yung may langka. Teka lang, parang may natatakiling ako dito Oy? Namunga pala ng langka yung dalandan namin. So, ito na, magbubukas na naman tayo ng langka, paulit-ulit na lang. Di ba? Akala mo kung ano na gagawin ko. Hindi ko na ito masyadong ipapakita habang hinihiwa. Nakailang vlog na ako sa langka na to di matapos-tapos. Mas hinog na ito guys at mas malambot kumpara doon sa naunang dalawa na vlinag ko. Yung tinuron ko ba tsaka minatamis. Kasi sabay-sabay lang naman ito hinarvest noon, di ba? Hindi nga lang sabay-sabay na binuksan. Pagkatapos kong hiwain ay hinimay-himay ko na rin ng maliliit na pahaba. Basta yung pang bilo-bilo na hiwa. Sunod naman na kukunin kong sangkap ay yung kamuting kahoy. Bagong tanim pa lang yung mga kamuting kahoy namin dito. Kasi yung tatay ko kung kailan ako pa uwi saka lang nagtanim. Ayan tuloy hindi umabot o maliliit pa. Buti na laang at may nabili ako kahapon sa palengke. Ayan Ewan ko ba, ba't ko pa nilagay dyan? Sunod naman na kukunin ko ay ang saging na saba. 25 isang kilo lang bili ko dyan sa palengke guys, mura lang. Sinabit ko lang dyan para makita ng kapitbahay namin na may saging na saba kami. Charot. Ngayon naman ay may kukunin lang akong isang napaka-importanteng sangkap dito sa may ilog namin. Buwis buhay na yata ito. Kaya tara, samahan nyo akong makagat ng ahas. Saan na ba yun? Ito. Ay, hindi mali. Itlog ng ahas pala yun. Ito. Nasa paanan ko lang pala. Itlog ng palaka. Charot. Yan yung sago na nabili ko sa palengke. Bale, na-misplace ko lang po, kaya siya napunta dyan. Charot. Gusto ko lang naman i-flex sa inyo yung ilog namin. Bakit ba? Ngayon ay sisimulan ko na po magpakulo ng sago. So, paparlangan ko muna itong dalikan namin, Sa kahoy ko kasi siya pakukuluan kasi matagal ito, abot 3 oras. Mauubos na naman ang gas namin, pagagalitan ako. Guys, kung alam nyo lang, isa ito sa pinagsisihan ko kung bakit bumili pa ako ng hilaw na sago. Naabala ako ng husto. Diyos ko, ang tagal na talaga lutuin. Nagkadikit-dikit pa. Tapos kailangan hindi mo siya tigilang haluin ng haluin. Kaya kung ako sa inyo, wag nyo itong gagayahin ang ginawa ko, Hindi advisable to. Bumili na lang kayo sa palengke nung luto na. Nung medyo lumambot-lambot na, malapit nang maluto, mga 1 oras na lang. Iniwan ko na lang muna yan. Pinasuyo ko muna sa hipag ko para bantayan. Kasi may kulang pa palang requirements na sangkap yung lulutuin kong kiniler. Nakalimutan ko bumili ng asukal at gata ng niyog. Kaya nag-tricycle kami ng kapatid ko papunta dito sa barangay Talang
Taalang, ang anginging ng mga talang ay. Madami na kasing bilihan dito guys. Halos lahat andito na rin. Mga karne, isda, gulay, grocery at kung ano-ano pa. Parang palengke na din tapos ang lapit pa sa amin. Bumili ako ng 2 niyog, yung napiga na. 35 isa. Tsaka 1 kilong pulang asukal. Pwede namang puti, kaso mas mura kasi yung pula. Bali, 4 na supot yung gata na binili ko kasi hiniwalay nila yung unang piga sa pangalawang piga. Salamat po. Binibenta nyo ba yung duyan? Para kasing ang ganda ikabit doon sa silong ng dalandan namin. Pagdating ko sa bahay, ganyan na po naging itsura nung pinakuluan kong sago. Pwede na yan, parang itlog ng palaka, no? Malalaki nga lang. Pinatakan ko ng liquid na food coloring na expired. Nahalungkat ko lang sa rep namin. Kasi ganun yung sago na gusto kong ilagay sa kiniler. Mas traditional kasi yung itsura kapag iba-ibang kulay na sago yung gamitin mo, tas malalaki. Ganun kasi yung lagi kong nakakain na kiniler nung bata pa ako. Binabad ko muna ng around 15 minutes sa food coloring yung mga sago. Saka ko hinugasan ng maigi. Yung as in magiging clear na dapat yung water niya. Yung wala na talagang humahalong kulay sa tubig, ganon. Kasi hahalo yung kulay sa kiniler natin kapag hindi nahugasan ng maigi yung sago. Ngayon ay ipe-prepare na namin yung iba pang mga sangkap. Mula sa pagbalat ng kamuting kahoy hanggang sa paghiwa, pati na yung saba. Yung nanay ko tsaka hipag ko naman yung katulong ko sa pagbibilog-bilog nung glutinous rice flour. Pero sila na rin halos tumapos niyan kasi ang dami-dami ko pang hinihiwa. Alam nyo guys, sobrang dali lang naman talaga gawin ng bilo-bilo. Paghahalo-haluin mo lang naman yung mga sangkap niyan. Ang mahirap lang dito tsaka nagpapatagal ay yung pag-prepare ng mga sangkap. Diyos ko, ang dami man kasi. Para ka lang din nagre-requirement sa inaplayan mong trabaho. Maghihiwa ka pa, magbibilog-bilog pa, magbabalat, magpapakulo, Diyos ko. Ngayon, dalhin ko na lahat dito sa labas, yung mga sangkap, kasi dito ko lulutuin sa may dalikan ulit. Pero ibang klaseng dalikan na namin ito. Ito yung pinatong sa planggana. Yung kanina, pinatong sa lamesang kawayan, di ba? Ayun o yung nasa may dulo. Paparlangan ko na agad kasi malangaw. Baka sakaling magsialisa na sila kapag napausukan na ba. So, ganyan lang. Okay na yan. Madali na yan. Ituturo ko ba ba? Parang yung pagluluto ng sago yung na-highlight sa vlog na ito. Kung sa bagay, nakailang vlog naman na ako nito kahit di ko na ituro sa inyo. So, una, lagyan ng tubig yung malaking kaserola galing sa poso na mabuhangin. Mabuhangin man kasi yung nilalabas na tubig ng puso namin. Pero huwag kayong mag-alala kasi pinalinig ko naman na yan bago ko sinalin dyan sa casserole. Antayin kumulo yung dugo ni Yolo. Charot. Pag kumulo na, unahing ilaglag yung sangkap na sa tingin mo ay matagal maluto. Yung matigas ba ganon. Kaya inuna kong nilaglag yung kamoteng kahoy. Kung lalagyan nyo ng gabi or kamoteng gapang na kulay ube, sabay nyo na rin ilaglag. Song roll para di mamatayan ng apoy. Nilaglag ko din pala yung pangalawang piga ng gata para sumabay na sa pagkulo. Antay-antayin na lang natin kumulo ito ulit, ano? Kasi nag-disappear yung pagkulo niya nung nilagyan ko ng gata salvahe. Isinong roll ko ulit, tsaka sinibukan gamit ang aniyog para ma-maintaining balance natin yung apoy niya. At sa wakas, natapos na rin nilang bilog-bilugin itong glutinous rice flour. Hindi ko na sila tinulungan magbilog-bilog kasi ang dami-dami kong ginagawa dito sa labas. Ngayon, ilaglag na natin. Ako lang pala, kasi ako lang naman yung nagluluto dito. Nanonood lang naman kayo. Maging maingat lang, B, kasi tumatalsik, nakakapasok. Sinunod ko na rin agad-agad yung saging para sabay-sabay na yan maluluto. Pati na rin itong lengkya at tsaka yung zago na inabala ako ng husto. Ba't naman namuo siya, B? Maghihiwa-hiwalay din yan kapag napakuluan na at nahalo ng maigi. Kung napapansin nyo, medyo malabnaw siya, diba? Kaya para lumapot, kailangan siyang lagyan ng glutinous rice flour. Kaso may nagmando sa akin, sabi niya, i-direct ko na daw. O ayan tuloy, namuumuo para tuloy nagkaroon ng atukul-tukul na taba-taba sa ibabaw. Nanggigil ako doon sa nagmando sa akin. Sabi nang tunawin ko na lang sa tubig eh. Pero okay na yan, madudurog din yan kapag kumulo na ng kumulo. So ayan na po yung tinunaw ko sa tubig na glutinous rice flour. Ganyan naman talaga. Matagal ko nang ginagawa yan tuwing nagluluto ako ng bilo-bilo. Ewan ko ba ngayon, ba't nagpauto ako doon sa nagsabi sa akin? Sa pagod ko na rin siguro ba. Tapos nilagyan ko na ng asukal according to my own desire and to my own feelings. And last but not the least na inilagay ko ay yung unang piga na gata ng niyog. Yun lang, tapos na. Antayin lang yung kumulo at haluin ng haluin hanggang sa lumapot. Yung ganyan ba siya kalapot Kapag lumamig na kasi yan, mas lalapot pa. Mayat maya ay hinango ko na. Diyos ko, natapos din. Parang ang daming pinagdaanan ng kiniler na ito Mga kapitbahay, punta na kayo dito sa amin at magdala ng sarili ninyong yaong or mangkok para mabigyan ko kayo ng tig-2 sandok lang naman kasi marami pang kakain nito. So nauna nang kumuha yung tatay ko. Paborito niya kasi mga ganitong luto ng malagkit. Sumunod naman yung kapatid niya na tito ko, malamang kapatid niya Tapos, ayan, nanguna na naman yung nanay ko magsandok. Sabi ko ako magsasandok dyan So ayan, ikaw na lang magsandok sa mga kukuha. Ginusto mo yan nangunguna ka Charot. Si tita ko naman yan. Pero ngayon, mama ko na siya. Ang tita mo noon, ngayon. Tapos mayat maya, ay,
Bumalik yung tito ko. Ayun na si auntie ko, o, pauwi na. Layo pa ng pinanggalingan niyan para lang makahingi dito ng belo-belo. So, ayan na po yung natira, guys. Matapos akong mamigay, mas lumapot na yung constituents niya, di ba? Tama ba? Sunod ko naman na binigyan si Mark Vincent. O, kakatapos ko lang maligo dyan kasi naging itata na ako sa init talaga, guys. Diyos ko. Sobrang init man kasi magluto sa kahoy kapag nadangdang ka. Sunod naman si Auntie Marate. Parang malaki-laki itong lagayan mo, ah. At ayun, pauwi na siya. Malayo-layo din uuwian niya. Tapos itong kapatid ko naman na bakit nakapantulog na tanghali pa lang. Sabi niya, videohan ko daw siya habang tinitikman. O, tama na yan kasi ako naman yung susunod na kakain. Diyos ko, nagkandagutom na ako Di ko pa natitikman itong niluto ko. At heto na, titikman na po natin ang luto kong... Ano ba yan? May mga dumadaan sa kalsada ba? Nahiya man tuloy akong sumubo. Naiilang kasi ako kapag may tumitingin sa akin. So, antayin nyo na lang yan hanggang sa humupa yung mga dumadaan sa kalsada, ano? So, ito na, titikman ko... Ang tagal naman maglakad nitong dumadaan. Uy. So, ulitin natin. Ito na talaga, ano? Titikman ko na... ano ba yan? So, ngayon, wala na pong taong dumadaan. Kaya titikman ko na po ang aking nilutong bilo-bilo. Ayun, may dumaan na naman. At heto na talaga. Ano ba yan? Dumaan pa yung tatay ko. Hay nako, ipupuntis ko pa ba ito? Sarap pala. Nagutom na talaga ako. Bala na kayo dyan kung masarap o hindi. O sige na, thank you for watching. Please like, share, and follow, ha? Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.